Isang malaking tanong ngayon sa mundo ng Philippine boxing. Sino nga ba ang susunod sa yapak na nag-iisang pambansang kamao na si Manny Pacquiao? Dalawang pangalan ang madalas mabanggit ng mga netizens at boxing fans. Si Eman Bacosa at si Jimuel Pacquiao. Parehong may dugong mandirigma, parehong may pangarap sa ibabaw ng ring. Pero sino kaya sa kanila ang may mas malaking tsansa na maabot o mahigitan pa ang alamat? Sa video nating ito ating susuriin ang kanilang background, estilo ng laban, karanasan at suporta upang malaman kung sino ang mas may potensyal maging susunod na boxing superstar ng Pilipinas. Si Eman Bacosa ay isa sa mga batang boksingero na unti-unting nakikilala sa amateur boxing scene. Hindi siya kasing ingay sa social media kumpara kay Jimuel nung una. Pero ayon sa ilang nakakapanood ng kanyang laban, may natural na tapang at determinasyon ito sa ring. May mga nagsasabi pa nga na mas gutom daw si Eman pagdating sa laban. Mas agresibo, mas diretso at hindi umatras sa palitan. Bagamat hindi pa siya kilala sa international stage, kapansin-pansin ang kanyang disiplina sa training. Tahimik lang pero may ipinapakitang potensyal. Tanong ng marami, kung mabibigyan siya ng tamang exposure at training, kaya niyang makipagsabayan sa malalaking pangalan? Samantala si Jimuel Pacquiao ay hindi na bago sa mata ng publiko. Bilang anak ni Manny Pacquiao, natural lamang na malaki ang pressure at expectation sa kanya. Lumaki si Jimuel na nakikita ang kanyang ama na nakikipagsabayan sa pinakamalalakas na boksingero sa mundo. Ilan sa mga ito ay sina Floyd Mayweather Jr., Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Antonio Margarito, at Keith Thurman. Dahil dito hindi may kakaila na nasa dugo na niya ang boxing. Si Jimuel ay nakapaglaro na rin sa amateur circuit at may mga laban sa ilalim ng mas organisadong training program. May access siya sa world-class facilities at coaches. Ngunit ang tanong ng ilan, ang pagiging anak ba ng isang alamat ay sapat para maging susunod na alamat? Kung pag-uusapan natin ang fighting style, si Eman Bacosa ay may mas agresibo, palaban sa loob, may instinct na sumugod at mas natural ang galaw. Samantala si Jimuel Pacquiao, mas composed, mas kontrolado ang pacing, may disiplina sa footwork, may technical ang approach. Sa totoo lang magkaiba ang kanilang personalidad sa ring. Si Eman ay tila may street fighter mentality, lumalaban kahit masaktan. Si Jimuel naman ay mas kalkulado ang galaw. Pinag-aaralan ang kalaban bago sumugod. Pero tandaan natin, hindi sapat ang estilo lamang. Sa professional boxing, mahalaga ang consistency, mental toughness at kakayahang bumangon matapos ang pagkatalo. Pinakamalaking kalaban ni Jimuel Pacquiao, pressure ng pangalan niyang dala. Bawat laban niya, ikukumpara siya sa kanyang ama. Bawat galaw naman niya, hahanapan ng bakas ng prime money. Samantalang si Eman Bacosa, mas tahimik ang kanyang journey. Walang malaking anino na kailangang lampasan. Sa ganitong sitwasyon, sino kaya ang mas may advantage? Minsan ang pagiging underdog ang nagbibigay ng mas malaking gutom para magtagumpay. Maging totoo naman tayo mga kaibigan, ang maabot ang antas ng isang Manny Pacquiao ay napakahirap. Si Manny ay nagwagi ng world titles sa 8 weight divisions. Isang record na halos imposibleng tapatan. Ang tanong ngayon, hindi kung mahihigitan nila si Manny, kundi kung makakagawa ba sila ng sarili nilang pangalan sa boxing. Sa ngayon, pareho pa silang nasa simula ng kanilang paglalakbay. At sa boxing, maraming maaaring mangyari. Isang knockout, isang upset victory, isang pagkakataon. Kaya mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Si Eman Bacosa ba ang susunod na mandirigma na magpapasikat sa Pilipinas? O si Jimuel Pacquiao ang tunay na magdadala muli ng pangalang Pacquiao sa tuktok ng boxing world? E-comment ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-like at pakisubscribe na rin sa ating channel para sa mas marami pang balitang may lalim at katotohanan sa mundo ng boxing. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat po sa inyong panunood.